Kung may iba't ibang aswang na kumakain ng laman ng tao sa sangkalupaan, meron din namang aswang na sa karagatan naglulungga at naninirahan. Silang tinaguriang aswang dagat ng sangkatubigan, ang mga Magindara. Ngunit sino bang maniniwala sa tulad nilang nilalang na nababasa lang sa mga librong katatakutan at panitikan? Niwala ring makapagpatunay kung sila ba ay mga nilikha na malulupit o may kabutihang ding taglay. Dahil tanging sa mga kwento-kwento lang din naman sila nabibigyan ng kulay at buhay. Nananatili rin sa kaisipan sa nakararami ang kanilang mga gawi at asal, kung papaano ba talaga sila nakikipagsapalaran o paano din kaya sila nabubuhay sa mundong ibabaw. Pati rin tunay na itsura at wangis nila ay walang nakakaalam. Tanging hula-hula lamang. Nakakasindak nga ba talaga silang nilalang at mukhang halimaw? O dili kaya ay may mukhang tulad ng isang maamong anghel sa kalangitan? Ang ilan sa katanungan ay masasagot na sa kwento na isang kaibigan ay kubli na lang natin sa pangalang Haram. Isang badyaw ng Talipaw, magandang probinsya ng Sulu. Karagatan daw ang buhay ng mga badyaw dahil karugtong na ito ng kanilang bawat paghinga. Karagatan din daw ang tinuturing nilang kabahagi ng kanilang kaluluwa dahil tanging sa dagat raw sila umaasa. Ang ilalim din daw ng tubig ang kanilang naging palaruan. Pinipigilan nilang hininga hanggang makakayanan. Sa paglangoy naman ay magagaling din sila dahil sanggol pa lamang daw ay nahasa na. Simpleng pamumuhay lang daw sa araw-araw ay sapat na, basta hindi lang mamuti sa gutom ang kanilang mga mata. Ahanga ka rin daw sa mga bahay nilang sa tubig ay nakalutang. Itinayo at nayari gamit ang puno ng kawayan na sa kanilang lugar ay likas at sagana. Taong 1995 nang maganap ang makulay ngunit nakakapangilabot na istorya ng buhay ni Haram. Bago pa lang daw magbukang liwayway ay laman na silang mag-ama ng karagatan at nakikipagsapalaran sa magandang huli sakay ng disagwang paraw o bangka na tanging meron ang kanilang pamilya. Ngunit kahit gaano pa yata sila magpursige at magsumikap sa paghuli ng isda at mga laman dagat, ay tila yata pinagtampuhan na sila ng karagatan ng mga panahong yaon. Palaging inaalat ang kanilang huli marahil dahil sa mga mapang-abusong mangingisda na gumagamit ng ipinagbabawal na lason at paputok. Nakalulungkot pagmasdan na ang dating sagana nilang bahura ngayon ay unti-unti nang nagkakalasog-lasog at nawawala ng buhay. Habang tumatagal ay mas lalo pa yatang nagiging sakim ang mga tao. Ika nga nila, ubus-ubos biyaya, bukas ay nakatunganga. Hindi maaaring ganito lang tayo tuwing papalaot. Mamamatay tayo sa gutom. Tumatalaktak na wika ni Mang Kalib, ang ama ni Haram. Binatilyo ng maituturing noon si Haram at batak sa paghahanap buhay, kaya malaki ang bulas ng pangangatawan nito. Umuwi silang mag-ama na bigo na naman ng araw na yon, at tanging isang isdang sapsap lamang ang laman ng kanilang sigpaw. Kaya nagtiis ang kanilang pamilya sa pagkain ng nilugaw kinagabihan. Ngunit bitin at umaalma pa rin ang kanilang mga tiyan, kaya walang nagawa ang mga nakababata niyang kapatid kung hindi magpakabusog na lang sa pag-inom ng tubig. Dala ng awa sa mga kapatid ay nagdesisyon si Haram na muling bumalik sa karagatan upang mag-isang mamalakaya at umaasa ng magandang huli sa kinabukasan. Tanglaw ang liwanag ng buwan ay buong tapang niyang sinagwanan ng paraw hanggang sa malaot na parte ng maalong karagatan. Sinimulan niyang iumang ang lambat at umaasa ng isang himala. Sana naman daw, pagangat niya ng kanyang lambat ay makabisyo siya ng nagpapapasag na biyaya. Habang abalang-abala ang binatilyo sa paglaladlad ng lambat, ay biglang sumimoy ang napakalansang hangin. Iba ang dalang kalansahan niyon
na animoy sumusuot sa loob ng kanyang utak. Lumilingalinga si Haram upang hanapin ang salarin. Baka isda lang o anumang lamang dagat na nabubulok, ngunit wala siyang nakitang kung anuman na nakalutang sa ibabaw ng tubig. Pasipol-sipol pa ang binatilyo nang umpisang batahakin ng lambat. At kanya iyong ikinagulat dahil mabigat. Ibig lang sabihin noon ay pinagkalooban siya ng malaking biyaya ng inang karagatan. Pero laking gulat ni Haram nang hindi isda ang nabalutan ng luma niyang lambat, kung hindi isang batang babae na walang anumang saplot sa katawan. Marami itong galos at sugat at tila hinangina. Natukoy rin ni Haram na dito pala nagmumula ang malansang amoy. Bagaman at bata pa ang babae, ay mababanaag na agad sa mukha nito ang kakaibang kagandahan na nakakaangat sa karamihan. May taglay itong karisma na mahirap ipaliwanag. Kapansin-pansin din ang puting perlas na nakabaon sa sentro ng noo nito. Waring kumikislap iyon sa tama ng liwanag ng buwan. Maawa ka, kaibigan. Pakawalan mo ako. Hindi bumubuka ang bibig ng bata, pero nakapagtatakang tila kinakausap siya nito gamit ang kanyang isipan. Huminahon ka. Hindi ako masamang tao. Napaano ka? Bakit nandito ka sa gitna ng karagatan? Tinanggal ni Haram ang bata sa pagkakabalot sa lambat at kaagad hinubad ang suot na patadyong o ang makulay na tilang panlaban niya sa ginaw ng gabi at ibinalabal iyon sa hubad na katawan ng musmos. Maaari mo ba akong isisid ng halamang dagat para magamot ko ang aking mga sugat? Pakiusap, kaibigan. Pakiusap ng bata, pero muli ay kinakausap lang siya nito gamit ang isipan. Waring na-hypnotismo naman si Haram at walang angal na agad tumalon at sumisid sa ilalim ng tubig para kumuha ng halamang dagat na tinutukoy nito. Nakatitig lang ang binatilyo habang ginagamot ng bata ang sarili nitong mga sugat. Nakamamanghang bawat sugat na nadadampian ng halamang dagat ay kaagad na naghihilom at walang iniiwang kahit na piklat. Ang pangalan ko ay Dara. Ang karagatan ang aking tahanan. Dito ako nabubuhay. Sayang nga lang at inaabuso ng ilang mga mangingisda ang inang karagatan. Sila ang may kagagawa nito sa akin. Salamat, kaibigan. Batid kong ibaka sa kanila. Balang araw ay magagantihan ko rin ang iyong kabutihan. Pagkasabi niyon ay tumalon na sa tubig ang bata. Isang malaking buntot naman ng isda ang tila kumakaway kay Haram sa may hindi kalayuan. Ang sumunod na eksena ay ang kusang pagtatalunan ng maraming isda patungo sa loob ng kanyang bangka. Sinampal-sampal ni Haram ang sariling pisngi dahil baka isang panaginip lang ang naganap. Pero hindi, dahil siya ay nasaktan. Isang patunay na totoo ang lahat ng nangyari. Eto at paano nga ipaliliwanag ang sangkaterbang isda na kulang na lang ay magpalubog sa kanyang bangka. Bago pa sumikat ang araw sa silangan, ay nakabalik na sa kanilang pamayanan si Haram. Ganoon na lang ang tuwa ng kanyang pamilya sa pasalubong niyang nag-uumapaw na biyaya. Isang araw habang abala si Haram sa pamamana ng isda sa bahura sa dungos ng bahagi ng kanilang pamayanan, ay parang biglang nag-iba ang timpla ng tubig. Parang kakaibang likot ng mga mangilan-ngilang isda na nabubuhay doon. Parang mayroon silang kinatatakutan. Ganun na lang ang kanyang nerbiyos nang mula sa iba't ibang bahagi ng bahura ay may nagsisulputang mga kakaibang mga nilalang na animoy mga malalaking pirana na mabilis na lumalangoy patungo sa kanyang direksyon. Nihintingan niya maitsuraang mabuti ang mga yon sa bibilis ng mga pagkilos. Pinaikot-ikutan siya ng langoy ng mga yon hanggang sa lumabo ng lumabo ang tubig sa paligid. Hanggang sa tila parang naging ipo-ipo ang bilis ng ikot na yon.
at buo siyang nilamon at tinangay patungo sa kung saan. Sa isang mabahong kuweba, doon dinala ng mga kakaibang nilalang si Haram. Bulok ang simoy ng hangin sa loob at napakalansa. Parang pinaghalong mga nabubulok na laman ng kung anong hayop at mga isda. Malamlam din ang tumatagos na liwanag sa loob ng kuweba at halos magsisigaw siya nang makita at matitigang mabuti ang mga nakahambalang na pinagsamang mga kalansay ng tao at tinik-isda sa paligid. Nagpumigla si Haram pero mahigpit ang pagkakagapos sa kanya ng mga halamang dagat at nandoon pala siyang nakabitin ng patiwarik sa may kababaang bubungan ng kuweba. Nang igala niya ang kanyang paningin, ay nakita niyang hindi lang siyang nag-iisang bihag ng mga kakibang nilalang. Marami pang ibang kalalakihan ang nasa parehas niyang sitwasyon. Sa kwento niya ay 10 silang lahat na nakagapos ng patiwarik at parang namumukaan niya ang ilan sa mga yon. Sila ang mga mangingisdang gumagamit ng dinamita at lason sa pamamalakaya. Shh! Huwag kang maingay pre, at baka magising mo sila. Paniguradong isa na naman sa atin dito ang malalagas para gawin nilang pagkain sa oras na mabulabog mo sila. Saway sa kanya ng isang lalaki. Sino sila? Ang mga magindara pre. Sila ang bumihag sa atin dito para gawin tayong pamatid gutom. Mga magindara? Sambit ni Haram. Kung ganoon, totoo pala ang mga aswang dagat na ikinikwento ng kanilang imam o ang tumatayong pinuno ng kanilang pamayanan. Oo pare, at kaya sila bumibihag ng mga kalalakihan ay para magparami ng kanilang uri dahil lahat ng magindara ay pawang mga babae. Pagkatapos makaniig ng kanilang reyna ang isang lalaki, ay walang awa nilang pinagpipiestahan kainin ang katawan nito. Mangiyak-ngiyak na pagkwento ng lalaki na nagpakilalang si Ader. Kailangan makatakas tayo dito dahil bawat araw ay iisa-isahin nila tayong papatayin. Darating ang araw na tayo nang isusunod nilang papakin. Hindi sinasadyang napalakas ang boses nitong pagkukwento dahil upang magising yata nila ang mga nakakatakot na nilalang. Isang napakatinis at nakabibinging irit ang umilingaw-ngaw sa loob ng kuweba na sinundan pa ng sunod-sunod na mga paguni na talagang napakasakit sa tenga. Parang tunog ng pinagkikiskis na kawayan. Nagkalabsawan ang maburak na tubig sa isang panig ng kuweba at isa-isang umahon sa ibabaw ng mga nilulumot na bato ang mga nakakatakot na nilalang na sa hinagap yata ay hindi mo aasaming makita. Naihi si Haram sa labis na takot nang makitang itsura ng mga aswang dagat. Tulad ng paniki ay hindi nito napigilang pabaligtad na mapaihi sa kanyang salawal dahil sa patiwarik na pagkakatali. Tuloy na mangi ang buo niyang katawan. Sino ba naman ang hindi matatakot sa itsura ng isang magindara? Aswang na aswang ang tamang deskripsyon sa mga itsura ng mga ito. Dangan nga lang at may makaliskis na buntot katulad ng sa isda. Luwa ang mabibilog at nanilisik na mga mata. May mga haba at matitilos na mga ngipin na animoy sa pirana. Meron din silang 2 malalapad na palipik sa tenga na palaging nakabuka. May saburgang buhok na animoy berding damong dagat na waring kay dulas at kay lagkit. Kalahati ng katawan ay itsurang sa tao at kalahati ay katulad sa janitor fish, ngunit kay haba at kay titinik ng mga nangangalisag na palikpik. Puno rin ng maiitim na kaliskis ang mukha at buong katawan at may mahaba ngunit matatalim na mga kuko na waring handang pumatay anumang oras. Nakatawag pansin din kay Haram ang isang magindara dahil sa kaibahan niyon sa karamihan. Dahil sa mayroon itong animoy koronang tinik-tinik sa ulo at sa sentro ng noo nito nakabaon ng isang itim na perlas. Malamang ito na siguro ang reyna ng mga magindara na bumihag sa kanila. Kapansin-pansin din ang kalakihan ng bahaging may tiyan ng reyna. Palatandaang buntis ito. Pinaikutan ito ng ibang magindara. Kaipala ay upang mangitlog. Isang itim na itim ngunit silag at malambot na itlog na animoy itlog ng pugita
na kasinlaki ng plato ang iniluwal nito. Sa saglit lang din na sandali ay napisa iyon. Muli umalingaw-ngaw sa loob ng kuweba ang mahina lang ngunit matinis at nakakakilabot na huni ng kasisilang na munting halimaw ng dagat. Tila nagsasaya naman ang mga magindara sa bago nilang miyembro. Parang nag-aawitan sila ng isang kakaibang awitin na sila lang din naman ang nakakaunawa. Ngunit bakit nagdulot iyon ng pagkaantok kay Haram at hindi niya napigilang mapaidlip ng saglit? Nagising si Haram sa malamig na salwak ng tubig at pagkakaingay sa paligid. Sa ibaba ay makikitang nagpapambuno sa mababaw ngunit mabahong tubig ang dalawang bihag. Parang nagsasabong, matira ang matibay. Mahabaging langit, itigil niyo yan. Bakit kayo nagpapatayan? Ngunit sininyasan siyang manahimik na lamang ni Ader at sinabing wala na silang magagawa pa kung hindi manood na lang ng mapait na kamatayan ng kung sino man ang matatalo sa labanan. Hanggang sa bumagsak sa maburak na tubig ang talon ng lalaki na halos naghihingalo. Panay naman ang paghingi ng tawad ng kanyang nakatunggali. Patawad kaibigan, wala akong magawa kung hindi ang talunin ka. Isinalang-alang ko lamang ang sarili kong buhay dahil gusto ko pang mayakap ang mga anak ko. Mayroon pang pamilya naghihintay sa akin pag-uwi. Naghihinagpis nitong paumanin kahit halatang napilitan lang nitong saktan at talunin ng lalaking nakatunggali. Pilit ng ngiti ang sumilay sa labi na naghihingalong lalaki. Tanda na nauunawaan nito ang lahat. Isang malakas na hampas ng buntot ng isda ang nagpatilapon ng malayo sa nanalong lalaki. Nanginginig ito habang muling iginapos ng mga magindara at muling ibiniti ng patiwarik sa bubong ng kuweba. Pagkatapos ay nakakahindik ng mga eksena ang sumunod na naganap. Unti-unting gumagapang palapit sa naghihingalong lalaki ang reyna ng mga magindara habang humuhuni na naman ng kakaibang tunog. Hindi nila maintindihan ang ibig sabihin pero mapang-akit. Unti-unti rin ang pagbabago ng itsura nito mula sa isang nakakatakot na halimaw dagat patungo sa isang napakagandang babae. Kinubabawan nito ang lalaki habang pinapaikutan ng mga ito ng iba pang magindara. Tila nagsasagawa sila ng isang ritual ukol sa pagniniig. Parang na-hypnotismo naman ang naturang lalaki at nahalata sa mukha nito ang matinding kaligayahan habang umiindayog sa ibabaw nito ang reyna. Habang tila sarap na sarap ang lalaki sa ginagawa ng reyna sa ibabaw niya, ay muli yung nagpalit na nakakatakot na anyo at agad nitong sinagpang ang mukha ng lalaki. Buo nitong nilamon iyon at nginuya ng matutulis ng ngipin. Napahiyaw sa sindak si Haram. Sigaw siya ng sigaw, lalo na nang sunod na wakwakin ng reyna ang dibdib ng lalaki at sumirit kung saan-saan ang malansang dugo. Parang sayang-saya naman ng reyna at nagawa pa noong paliguan ng dugo ang sariling makaliskis na katawan. Pagkatapos ay sinisid pa nito ang nawakwak na dibdib ng lalaki upang sairin ang bumubuluwak na dugo sa puso. Ang sumunod ay isa-isa namang nitong hinugot ang laman loob ng biktima at ipinamahagi sa mga magindarang nakapaikot sa kanya. Tila nagpapakain lang ito ng mga gutom na mga isda kung panunuorin. Nag-aangilan naman at nag-aagawan ang mga halimaw sa kakarampot na karneng ibinahagi ng kanilang Panginoon. Ngunit mas nakasisindak pa pala ang susunod na mga eksena. Nilapitan isa-isa ng reyna ang mga lalaking bihag at pilit sinusubuan at pinapakain din ng sariwang laman loob ng taong kanyang hawak-hawak. Duwal ng duwal si Haram. Hindi niya kinakayang panuorin ang mga makabaliktad sikmurang eksena. Dala ng takot, ang ibang kalalakihan ay napilitang lunukin ang malansang laman loob ngunit hindi si Haram. Isinuka niyang nakakarimarim na karning nasa loob ng kanyang bibig, pagtalikod ng pagtalikod pa lang ng halimaw. Mamatay na lang siyang dilat ang mata sa gutom, pero hindi siya kakain ng karni ng tao. Halos isuka rin niyang natitirang laman ng sariling sikmura dahil sa matinding lansa na naiwan sa loob ng kanyang bibig.
Kulang na lang pati bituka niya ay kanya ring ilabas. Sobra palang nakakalaway ang bahaw ng amoy ng hilaw na karni ng tao. Pagkatapos lang isa-isahing subuan ng Reyna, ay humuni naman ito ng ubod lakas. Tila isang hudyat iyon upang magsipagsuguran at pagpiestahan ng mga alipores nito ang malaking karni ng taong kanilang pinakahihintay. Parang mga gutom na pera nang nag-uunahan at nag-aagawan ang mga yon. Nakakakilabot din marinig ang pagkikiskisa ng matatilim nila mga ngipin habang sarap nang umangasab ng sariwang karni ng tao. Sa napakabilis na sandali ay nasimot ang karne at ang natira na lang ay ang namumuting kalansay. Sindak na sindak talaga si Haram, lalo pat tumitilapon sa kanyang mukha at katawan ang dugo at maliliit na parte ng karne ng kaawa-awang mangingisda. Bawat araw na lumilipas ay isa-isang nagiging pagkain ng mga magindara ang mga biyag na kalalakihan. Kung minsan ay may bukod pang iniuwing mga bangkay ng tao ang mga magindara mula sa karagatan. Marahil galing ang mga yun sa mga lumulubog na barko at iba pang sasakyang pangdagat. Ito siguro ang dahilan kung kaya minsan ay hindi na natatagpuan pa ang kanilang mga bangkay. Pinagtiisan ni Haram ang matinding gutom at pinagtiyagaan kainin na lang ang mga halamang dagat na ginagawang panggapos sa kanila ng mga magindara. Mabuti na lang din at palaging umuulan kung kaya't nakakainom sila ng tubig na pumapatak mula sa bubungan ng kuweba. Talagang bawat araw na lumilipas ay tunay na bangungot para kay Haram. Hanggang sa dumating ang oras na kinatatakutan ni Haram. Dadalawa na lang sila ni Ader na natitirang bihag ng mga ito. Ibig sabihin lang noon, silang dalawa na ang susunod na nakatakdang maglaban. Ngunit ang dalawang magkaibigan ay may binuo ng plano. Dumating nga ang sandali ng tunggalian sa pagitan ni Haram at Ader. Gaya na ng pagplanuhan, nagkunwaring natalo ni Ader si Haram sa labanan. Iyon ay upang makuha ni Haram ang perlas sa noo ng Reyna ng mga magindara. Dahil sa tingin nila ay may taglay na kapangyarihan iyon at doon nagmumula ang kakaibang lakas ng halimaw. Baka kung sakaling mawalay iyon sa Reyna ay manghina ito. Pinasakan din nila ng pinunit na tela galing sa sariling suot na damit ang magkabilaan nilang tenga. Iyon naman ay upang hindi nila marinig ang may hipnotismong pag-awit at pag-aakit ng nilalang. Kung gaano pala kaganda ang magindara pag nagaan yung tao, ay grabe naman pala ang baho ng hininga at bunganga nito. Parang dinaig pa ang pusali na nakakarimarim. Marahil dahil iyon sa mga sariwang karni ng tao na nilalantakan nila. Amoy na amoy talaga iyon ni Haram habang nasa ibabaw ni ang Reyna at gumaganap ng ritual ng pagpapalahi. Habang nasa kaganapan ng Reyna, ay mabilis na dinukot ni Haram ang itim na perlas sa noo nito at isinubo sa kanyang bibig. Pero hindi niya nilunon sa takot na baka kung ano pang mangyari sa kanya. Inipon niya ang kanyang natitirang lakas at ubod lakas na sinipa ang mabahong magindara na sa kanya ay nakakubabaw. Hindi nakahuma ang Reyna sa bilis ng pangyayari na baka sa pangit nitong pagmumukha ang matinding galit. Sumisingasing ito ng sumisingasing. Sa maliksing pagkilos ay agad ding napakawalan ni Haram si Ader sa pagkakagapos. Mautas lang din silang dalawa pero mamamatay silang lumalaban. Mas lalong nagwala ang Reyna ng mga magindara sa matinding galit. Kung kaya't pati ang tahimik na karagatan ay waring nakisimpatya. Parang biglaang nagkaroon ng unos dahil nagsasalimbayan ng malalaking hampas ng alon kasabay ang umuhuning simoy ng malakas na hangin sa labas ng kuweba. Mabilis na tumakas ang dalawang magkaibigan. Ngunit ano bang magiging laban nila sa bilis ng paglangoy ng mga mayroong palipik at buntot? Naabutan sila ng mga tumutugis na nilalang at walang awang pinagkakalmot. Tila yata pinaglalaroan pa sila dahil pinaikot-ikutan sila ng mga yon at pinagbubunggo. Sa hindi inaasahang pangyayari ay nagkahiwalay sila ni Ader.
at nagkanya-kanyang langoy para makatakas. Narinig na lang ni Haram ang nakakapangilabot na sigaw ng kanyang kaibigan habang tanaw niyang inuunti-unting kinakain ng mga magindara ang bawat bahagi ng katawan nito. Pre, tumakas ka na habang nasa akin pa ang kanilang atensyon. Pabayaan mo na ako. Bilisan mo! Huling sigaw ni Ader na may kasamang takot. Nangipuspos na lang si Haram at nanghina nang makita ang biglaang pagpula ng tubig. Palatandaang patay na rin ang itinuturing na kaibigan. Mga walang hiya, mga impakta, mga demonyo kayo, mga halimaw! Nanggagalaiting pagmumura ni Haram. Ngunit naumid ang dila niya nang biglang sumulpot sa kanyang harapan ang tila nakangising reyna ng mga manggindara. Agad siyang sinakal nito at pilit na kinuha ang itim na perlas na itinago niya sa ilalim ng dila. Sa mabilis na sandali ay naibalik nito ang hiyas sa sariling noo. Akmang sasagpangin na sana siya ng reyna nang mula sa kung saan ay may malakas na bumundol dito. Isa ring magindara na ang kulay ay hindi purong itim, kundi kulay abo na kumikislap-kislap ang mamuti-muting kaliskis. Napansin din ni Haram ang puting perlas nito sa noo. Parang pamilyar ang hiyas na yun sa kanya. Parang minsan na niya yung nakita. Nagpambuno ang dalawang mababangis na nilalang. Patay kung patay ang kanilang naging labanan. Magkasamang sindak at pagkamanga naman ang nararamdaman ni Haram. Sino kayang magindarang tumutulong sa kanya? Pawang sugatan na at nangihina ang dalawang mabangis na nilalang, pero walang balak magpatalo ni isa man sa kanila. Sa uli nagwagi ang kulay abong manggindara na may puting perlas sa noo. Ginutay-gutay nito ang katawan ng itim na halimaw gamit ang matatalas na mga kuko. Halos sumiwalay din ang ulo nito sa sariling katawan at kaliskis na lang ang tanging naghahawil. Waring naramdaman naman ng mga alipores ng itim na magindara ang pagkatalo ng kanilang reyna, kung kaya't isa-isa nang nagsipag-urungan ang mga iyon. Muli namang nabalutan ng takot si Haram nang matuon sa kanyang pansin ang kulay abuhing halimaw. Pero halatang mahinang-mahina na rin iyon dahil sa tinamong malalalim na mga sugat. Huwag mo kong saktan, parang awa mo na. Kailangan pa ako ng pamilya ko. Pakiusap ni Haram sa nilalang habang patuloy itong lumalapit sa kanya. Hinding-hindi ko yun magagawa, kaibigan. Dahil utang ko sa'yo ang aking buhay. Naaalala mo pa ba? May naong wika ng magindara na nakikipag-ugnayan na naman kay Haram gamit ang isipan. Mula sa pagiging isang nakakatakot na halimaw ay unti-unting nagbago ang anyo nito patungo sa isang napakagandang babae na pamilyar ang itsura kay Haram. Dara? Ikaw nga ba talaga yan? Paanong ang bilis mong nagdalaga? Namamangha niyang tanong. Sugatan ka. Teka lang. At isisisid kita ng halamang dagat. Di ba iyon ang iginamot mo sa iyong sarili noon? Nang aksidente kitang mahuli sa lambat? Ngumiti ang babae at sinabing huwag nang mag-alala pa. Dahil hindi na magagamot ng kahit na anumang halamang dagat ang ganoong kalalim na mga sugat. Hindi na rin daw naman magtatagal pa ang kanyang buhay. Sinabi rin ito na ang mundo ng mga magindara ay kakaiba sa mundo ng mga mortal. Kung kaya't huwag nang magtaka pa kung mabilis ang kanyang paglaki. At sinabi pa nito, dalawa rin daw ang uri ng mga magindara. Isang itim na naghahasik ng kasamaan sa karagatan at isang puti na kagaya nila na gumagawa ng kabutihan at sa tao ay nakikipagkaibigan. Kinuha rin ito ang perlas sa sariling noo at ipinagkaloob kay Haram. Tanggapin mo, kaibigan. Ito ang mutya ng magindara. Mula sa mga puting uri, pakaingatan mo sana dahil ito ang magiging simbolo ng wagas nating pagkakaibigan. Tuwing kabilugan ng buwan ay painumin mo ito ng tubig dagat upang patuloy na mabuhay.
Nang sa ganon, ang swerteng darating sa pamilya mo ay katulad ng sunod-sunod na alon ng karagatan. Siksik, liglig at nag-uumapaw. Huwag mo ring kalimutang mamahagi ng tulong sa mga kapuspalad at nangangailangan. Linis ng budhi ang kinakailangan upang ang kaningningan ng puting perlas ay patuloy na lumago at lumaganap ang kabutihan. Matapos mawika iyon ni Dara, ay nakangiting ipinikit na nito ang mga mata habang kalong ng mga bisig ni Haram. Kusang bumagsak ang luha sa mga mata ng binatilyo. Patuloy na bumubukal at umaagos sa magkabila niyang pisngi ang kanyang mga luha. Sa gitna ng kanyang pagdadalamhati ay bumula ang tubig mula sa kailaliman ng karagatan at unti-unting sumulpot ang iba pang mga kalahi ng mga puting magindara at sinundo sila. Kinuha mula sa bisig ni Haram ang walang buhay ng katawan ng kanilang reyna hanggang sa unti-unti rin silang nawala sa kawalan at tuluyang naglaho sa kanyang paningin. Paalam at salamat kaibigan. Hinding-hindi kita malilimutan. Bulong niya sa hangin. Malungkot niyang sinimulan languyin ang malawak na karagatan. Makabalik lang muli sa pamayan ng kanyang pinagmulan. Baon ng mutyang alaala ng kaibigan. Walang kapaguran siyang lumangoy ng lumangoy hanggang sa mawalan siya ng malay sa sobrang pagod, uhaw at gutom. Pagkatapos ng 10 taon, sa wakas ay natagpuan na rin ang nawawalang mangingisda na si Haram. Nakita itong nakahandusay sa dalampasigan matapos ang isang malakas na unos. Puno ng galos at mga sugat at napakapayat, nagmumukha na itong ermitanyo sa haba ng buhok at balbas. Gula-gulanit na rin ang natatangin nitong saplot sa katawan. Inisip ng lahat na siya'y matagal ng patay dahil sa tagal ng kanyang pagkawala. Inakala nga rin nilang nalunod na ito o kaya ay kinain na ng pating sa karagatan. Nang magising ang binatay, laking pagtataka nito nang makita ang sariling refleksyon sa salamin. Bakit daw ang bilis niyang tumanda? Gayong humigit kumulang 10 araw lang daw siyang nawala. Napuno tuloy ng kuryosidad ang mga taong nakapaligid sa kanya, lalo na ang kanyang pamilya. Sakalang naniwala si Haram nang ipinakita sa kanya ng amang si Mang Kalib ang kalendaryo ng kasalukuyang taon. Ipinikit na lang ng binata ang mata upang ganap na maalala ang nakaraan. Sa kanyang bulsa ay nakaparin niya ang isang puting perlas. Hanggang sa unti-unting maalala ng kanyang isipan ang lahat ng naganap. Walang labis, walang kulang. Kung ganon, napakamahiwaga nga pala ng kanyang pagkawala. Dahil ang katumbas pala ng isang araw sa mundo ng mga magindara ay 1 taon na sa mundo ng mga tao. Binatilyo lang siya nang mawala, pero ngayon ay binatang binata na. Nang hinayang man sa 10 taong nawala si Haram na hindi nakasama ang sariling pamilya, ay hindi rin naman niya lubusang pinagsisisihan. Nang dahil kasi sa kanyang mahiwaga at hindi inaasahang pagkawala, ay narating naman niya ang mundo ng mga magindara at nakilala si Dara na nagparamdam sa kanya ng tunay at wagas na pakikipagkaibigan. Sagana at buhay na rin muli ang kanilang karagatan dahil daw iyon sa misteryosong pagkawala ng mga kalalakihan na walang habas na sumisira noon sa inang karagatan. Siguro daw ay karagatan na ang kusang naningil sa kanilang mga kasalanan. Kung alam lang sana nilang nakakahindik na sinapit na mga yon sa kamay ng mga itim na magindara, ay hindi nila dapat tularan pa ang maling gawain. Sa kabilang banda ay may katotohanan naman ang kani-kanilang haka-haka, pero mas pinili niyang ilihim sa nakararami ang bagay na yon. Dahil hindi naman lahat ay maniniwala. Tanging kapamilya lang niya ang tunay na nakababatid ng totoong naganap. Tulad ng sinabi ni Dara, naging sunod-sunod nga ang alaw ng swerte sa kanyang pamilya. At gaya ng tagubilin nito, ay hindi rin siya nakakalimot magbahagi ng tulong sa kanilang pamayanan sa abot ng kanyang makakaya. Marahil nga siguro ay niloob din talaga ng may kapal ang kanyang pagkawala upang mapasa kamay niya ang mutya. Iyon ay para magamit sa kabutihan at para maging instrumento upang makatulong
sa mga taong kapuspalad at nangangailangan.